Na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika, isang nakakagulat na balita ang umabot sa ating mga pahayagan at telebisyon ngayon. Ayon sa mga ulat, ang unang ginang ng Pilipinas, si Lizata Nasmags, ay kasalukuyang hinahanap ng mga otoridad matapos tumakas mula sa opisyal ng gobyerno. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng alarma sa buong bansa kaya't ipinatupad ang isang high alert sa mga pangunahing pook at himpilan ng pulisya. Base sa mga impormasyon mula sa mga kinauukulan, ng pagtakas ni Liza Smags ay may kaugnayan sa isang controversial na issue na kinakasangkutan ng kanyang pamilya. Inaasahan ng mga otoridad na may kinalaman siya sa mga kaso ng hindi tamang paggamit ng pondo ng gobyerno na siyang ikinagulat ng mga mamamayan. Ayon pa sa mga source, posibleng may mga bagong ebidensya na lumabas sa pag-udyok sa kanyang pagtakbo. Dahil sa insidenteng ito, isang pambansang high alert ang pinatupad ng mga pulis at mga ahensya ng gobyerno. Ang mga pangunahing lugar sa estratehikong pook ay pinapalakas ang seguridad upang tiyakin na hindi makakalabas ng bansa ang unang ginang. Samantalang ang mga miyembro ng pamilya Marcos ay nagsasagawa ng tahimik na mga hakbang upang maprotekta ng kanilang pangalan sa gitna ng krisis na ito. Wala pang opisyal na pahayag mula kay Liza Smags tungkol sa insidente at hindi pa malinaw kung nasaan siya ngayon. May mga espekulasyon na nagsasabing siya ay posibleng nagtatago sa mga pribadong lugar, ngunit wala pang konkretong ebidensya upang tiyakin ito. Ang mga otoridad ay patuloy na nagsasagawa ng masusing investigasyon upang matukoy ang mga detalye ng kanyang pagtakas at kung ano ang naging dahilan ng kanyang desisyon. Sa ngayon, ang bansa ay abala sa pagtutok sa mga kaganapang ito at ang mga mamamayan ay nag-aabang ng mga susunod na hakbang na gagawin ng pamahalaan. Ang isyong ito ay nagdudulot ng malaking kontrobersiya at kalituhan kaya't hinihintay ng lahat ang mga susunod na pahayag mula sa mga otoridad at ang posibleng pagtugis kay Liza Smags. At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share, and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Mga sindikato or talagang masasamang damo. Bakit? Lahat ng mga tinanong niya, nung nandoon ako sa Pilipinas, tinatanong niya, kunyari si SPO 2345, si General 12345, tatanungin niya, do you think she or he can deliver? Nasa vlog ko yan. Ibig sabihin, the reason why si Liza Tanas at si Marcos, ang mga inuupo niya, mga sindikato or manggugurgur ng tao o kayang bastusin ng batas. The reason why ako, hindi nila ako kasapi. Dahil Abril pa lang, nung nakita ko yung mga kantarantaduhan nila, right there and then, pinakita ko na sa inyo, minessage ko siya. Sabi ko, Lam, alpot, patutot, bigaon. Diba? Sabi ko sa kanya, napapaligiran ka ng bad eggs, yun pa sabi ko. Nahingi siya ng pasensya, bibila akong, kasi tungkol yun sa ticket, na dinorobo yung ticket ko ng mga putang ng mga taga, yun gayon yan sila, bukang kang kung sino pa man, o si Taning o sino pa man. Sinabi ko sa kanya, kasi sabi niya, I have 2 tickets, tapos 2 tickets dun sa ano na yun, sa meeting de avance, tapos isa na lang. So, sinabi ko sa kanya, tapos nakita ko yung mga tao, gano'n. So, sinumbong ko sa kanya. Pero sabi ko, hindi pa tayo nananalo, pero yung mga nasa paligid mo, mga masasamang damo na, sinabi ko sa kanya. Kasi all I thought, mabuti siyang tao para siya sa Pilipino. Kaya sinasabi ko yung nakikita ko. Sinumbong ko rin sa kanya na yung mga elderly doon, na mga Marcos loyalist na pinababayaan, wala pa na siyang pakialam. Ako pala yung concern doon. But anyway, kaya wala ako doon kasi hindi ako masamang tao, hindi ako pumugurgur ng tao. Ang kinukuha ni Marcos Jr. ang kayang gumurgor, ang kayang mga abuso ng kapangyarihan ng batas. Yan ang gusto niya. The reason why kaming mga sumuporta sa kanya, ako, April, alam nyo yan, Agosto pa lang ng 2022, ay lumisan na ako sa, binolja ko na sila, kaya nga binuking ko yung babaeng sa Malacanang, di ba? Granting na wala pa hanggang ngayon, di pa nilalabas yung TRO, di ba? I don't know kung pakicheck nga kung may update sa TRO. Di ba, pwede pa rin humiling ang Pangulong Duterte ng reconsideration sa Korte Suprema. Maraming paraan para mapigilan or kahit na hindi pigilan ni Bangag, kahit kasi hindi naman niya talaga pipigilan yung pagpa-aresto kay Pangulong Duterte kasi 2023 pa lang, pinlano na nila yan.
Lahat ng in-expose ko sa inyo nangyari, makipagsabatan kay ganito, kay ganyan, kay Trillanes, in-expose ko yung passport ng mga interpreter ng ICC, Filipino-American, ang dalawang Breton, di ba? Ipaulit-ulit ko. Ito na yon. So, yung kasinungalingan ni Bangag Jr., dapat talaga yung hayop na yan ang makukulong pagdating ng panahon, mga kababayan. Kasi talaga ang dami nilang violate na batas. Although, ako very positive ako na dahil nga si Spokesari ay isa sa mga abogado na pwedeng magdepensa doon sa ICC, very positive ako na talagang mapapawalang, mananalo tayo dito. The problem lang, dahil 80 na nga yung Pangulong Duterte, mga kababayan, yung tinignan natin yung health niya. Di ba nakita nyo kahapon? Yung mga medical gadgets or equipments like yung oxygen, napahirapan pa, ayaw pa nila ipapasok. Nasaan ang pagiging Pilipino ninyong mga inayupa kayo? Nasaan? Nakita niyo mga kababayan kung gaano sila kawalang hiya, kung gaano sila walang puso. Nasanabi ko nga, they talk about human rights na binayolate ng Pangulong Duterte. Yung human rights ni Pangulong Duterte, yung human and legal rights niya, na dapat dumaan muna sa local court sa atin or sa Supreme Court bago siya i-endorso sa mga traidor. Pero ito ay plano at pakikipagsabuatan ni Lisa Tanas, ni Bangag, ni Tambaluslos at lahat ng mga kaalyado niya na mga inayupak na yan. Kaya pagdating ng araw, magbabayad yung mga yan. At mayroon din tayong tinitignan na mga consideration kapag ang akusado ay matatanda na or mayroong karamdaman kung may mga health issues. Diba? Pero sa Pangulong Duterte, kahit na sabihin pa natin, i-granting, i-assume na natin na siya ay guilty. Diba? May karapatan pa rin, di ba? Kahit yung mga nasa kulungan. Kaya marami mga advocates na ang mga nakakulong ay mayroon silang legal and human rights para sa due process at para kapag mayroon silang medical problem, pwede silang medical house arrest or hospital arrest. Pero sa Pangulong Duterte, dineprive nila lahat yun. Mga... Buha ka ng ina ninyo. Hindi nyo naman lang tinignan. 80 years old na yung Pangulo. Pinaikot-ikutan yung mga walang utang na loob kayong mga pulis. Na mga sundalo. Hindi nyo tinignan yung consideration. May karapatan, di ba? May mga pananawagan yung mga, mga Commission on Human Rights, mga chuchu, rights of elderly, rights of the sick detainees, mga sick na mga nakakulong and everything. Karapatan nila na, matignan ng doktor. Si Pangulong Duterte, binigyan nyo ba? Ibinigay nyo ba sa kanyang karapatan niya? Number 1, age. 80 years old. Number 2, nakita nyo, frail, hindi stable. Kaya nga nagtutungkod na yung Pangulo. Nakita nyo sa Hong Kong na ako doon eh. Kinabahan nga ako doon kasi napaganon siya. Kaya nga sabi ko, nasa mind ko noon, sabi ko sana, yung mga PSG, yung mga yung mga nasa likod niya, dapat ma-uptick ka mo. Mabilis sa'yo. Nasa mind ko lang. Pero titignan mo yun, nag-arte ba si Pangulong Duterte na maghina-hina siya? Human rights niya rin yun, na bilang isang senior citizen or elderly nga, o may edad na, dapat nirespeto yung kanyang pagiging, yung kanyang karapatang pantao. Sabi ko nga mga kababayan, kasi hodang nakakulong ka ay may karapatan. Ano pang mga inaarte-arte ng mga politiko dyan na pumupunta sa mga presuhan? Tapos pinapalaya na nga yung mga matatanda, di ba? Dahil may edad na. Parang binibigyan sila dahil sila ay naging mabuti naman sa loob ng kulungan, pinapalaya sila mga ganyan-ganyan. Kahit sila ay gumurgor ng 10, may ginurgor 50, 100 o mas, what I mean? Mas gurgur. Binibigyan sila ng kanilang karapatan. Ang Pangulong Duterte exempted. Hindi kasali. So wala siyang legal rights, wala siyang human rights. Wala siyang kalayaan magdala ng kanyang, although may dala siyang nurse, pupunta sa ibang bansa, unang-una,
Iba ang klima doon. By the way, malamig pala doon. Sana may jacket ang Pangulo. Ako nga bata, nagkasakit ako sa Europa eh. Hanggang ngayon ka, may kunting virus pa ako eh. Asan yung humanitarian nyo? Humanitarian reason. Humanitarian, what do you call that? Grounds, di ba? Kasi titignan mo eh. Kaya ba ni Pangulong Duterte magbiyahe? Long flight yan. Kaya nga hindi umaalis ng bansa yan ng malayo eh. Hanggang Hong Kong, hanggang Asia lang yan eh. Hindi nga pumunta ng Amerika yan. Di ba kung yan si Duterte ay gusto lang mag-jamming-jamming, gusto lang talagang samantahin ang pera ng bayan, nung panahon niya, pumunta ba siya ng Amerika? Nag-travel ba siya sa mga mayayamang bansa na magdurog lang dito? Hindi ka tulad ni Marcos Jr., ilang beses na pabalik-balik sa Amerika, napupuslit pa sa Singapore para F1, di ko nga alam baka kung saan-saan pa siya pumuslit, di ba? Nasaan ang humanitarian reason? Yun yung grounds na dapat tinignan ninyo. Hindi nyo pinasakay ang Pangulong Duterte. Pero mga kababayan, kahit mangawit ang boses ko dito, sila ay pinlano nilang traidorin ang Pangulong Duterte na ibenta sa mga banyaga. Ang pagbenta kay Duterte ay pagbenta sa lahat ng Pilipino. Kaya kayo mga buwaka ng inang mga trolls ni Lisa at kayo mga Pilipinong mga taksil, namnamin nyo pag pumunta kayo sa ibang bansa, first time ninyo na mapagkamalan kayong what? O hindi pa na mapagkamalan. Na ang tingin sa inyo ay pokpok at katulong. Yan, dalawa lang yan. Lalo na sa panahon ngayon. At adik, nung panahon ni Duterte, naging proud ang mga OFW. Ang sabi nga, pwede ba hiramin namin yung Pangulo nyo? Da. Diba? Ganon. Ngayon, ano tingin sa atin? Mababa pa sa pusali. Dahil ang presidente nyo adik, ang first lady nyo kidnapper. Good combination. Ngayon, ito lahat pagtatakip, ulit-ulitin natin, pagtatakip dyan sa nalalapit na oral arguments na pinapaliwanag sila ng Korte. Ay, wala na tayo, I don't know, Supreme Court. Di ba? Pinapaliwanag sila kung bakit mayroong blanco sa bicameral report at bakit yung PhilHealth ay nilamon nila yung 60 billion. But you don't care. Kaya you deserve, kayong mga pulis lalo, kayong mga bugo, yung mga sarado ang utak na nagdiriwang kayo na dahil si Pangulong Duterte ay tinraidor at ibinenta ni Bangag Jr. Akala nyo si Duterte lang ang naibenta, kasama kayo doon. Imagine nyo, dating presidente kaya nilang ganunin. Alam nyo, nakita ko si Pangulong Duterte kagabi. Alam mo, pwedeng kung si Pangulong Duterte ay hindi sumusunod sa kung talagang arugante siya or loko-loko lang. Sabi ko nga, alam mo, I don't know kung naisip nyo to. Naisip ko kagabi, sabi ko sana gumulong-gulong si Pangulong Duterte dyan. Sabi ko, sana humiga-higa dyan at maghiga lang siya dyan or Narinig ko sabi ni Pangulong Duterte, sabi ni Hanelet, wala ngang warrant of arrest. Tapos sabi ni Pangulong Duterte, may warrant. Kasi ayaw niya ni Madam Hanelet na yun nga, mag-submit si Pangulong Duterte. Sabi ni Pangulong Duterte, may warrant of arrest lagi. So, ibig sabihin ng Pangulong Duterte, tumitingin talaga siya sa proper na procedure at kung may dokumento, pero ipinapaliwanag niya din na dapat ay litisin siya or tignan muna ng Korte Suprema o ng ating local court sa Pilipinas bago man siya ipadala o bago siya ibenta ni Pangulong Bangagyo. Kaso nga mga palangga, ito nga ay mafia. Pinlano nila 2023, 24, 25. Yung nakapalo sa akin, di ba sawa na nga kayo sa bunganga ko? Nato si Maharlika, wala nang sinabi, kundi ICC ni Duterte, ibibenta. Ang mga expose ni Maharlika, pabalik-balik lang naman yan eh. Gorgorin si Kibuloy, gorgorin ang SMNI, gorgorin ang mga vloggers, na anti-bangag vloggers, at ang mga Duterte. Di ba, minsan nga, kayo sawa, Miss Maharlika, paulit-ulit ka na lang, di ba? Ganun ang mga sinasabi ninyo. Pero hindi ako nagsasawa kahit nagiging parang na tayong parot dito paulit-ulit. Kasi eto na ngayon. Ito na ngayon ang nakikita ninyo. Hindi nila kinonsider na may matanda, may sakit ang Pangulo. Di ba? Mahina.
Wala talagang hayop talaga sa pinakahayop yung mga tao doon na nakapaligid sa kanya, yung mga pulis kayo, hindi kayo nanindigan, matapos kayo bigyan ng kalinga ng presidente. Dinraidor nyo Pilipino. Kayo dyan na nakikinig, na mga trolls, natutuwa kayo, mga jutang ginina ninyo. Kasama kayo sa, akala nyo si Duterte lang ang binenta ni Bangag. Kayo, ito ay sinasampulan na kayo na pag hindi kayo nanindigan, forever kayo dyan na pamumunuan ng mga bangag, ng mga adik na katulad ni Marcos Jr. Kung matapang niyang hayop na yan, mga palangga. By the way, you talk about inhuman, na ang Pangulong Duterte ay mabangis. Hindi ba kayo naging mabangis? Naging tao ba kayo kagabi? Nung pinipilit nyo, nung kinidnap nyo yung Pangulong Duterte, in-extract nyo, ang author niyan si Lisa Marcos at si Marcos Jr. Dahil sila ay kidnapper. By the way, paulit-ulit kong sinabing kidnapper sila, di ba? Sa tingin nyo ba kung ako ay nagsisinungaling? Kung kaya nilang magbayad ng, o baka hindi nagpabayad si Ramonang o si Tambaluslos, kung kaya nila gumastos ng milyon-milyon para kunin ng Pangulong Duterte, former president, hindi pa napatunayang nagkasala sa atin sa Pilipinas, puro mga accusation ng mga jutang nilang mga dilawan, tinklawan na nagsanib puwersa ng mga hinayupak. Sabi ko nga, napakalupit ng aking akusasyon sa kanila na sila ay kidnapper. Yan ang pinakamalupit. At si Marcos ay addictus. Pwede nila hingin ang ulo ko dito sa bansang Amerika na yung taong yan. Sinasabi na kidnapper si Marcos Jr. Bakit duwag na duwag si Marcos Jr. na mag-file ng case against me? Ang kaya na lang nilang panindak ay yung defamation case na civil cases. Bakit ayaw? Ito na nga lang, ino-open ko. Open your brain. Ang lungs nyo, parang mag-inhale, exhale. Buksan ninyo. Sa tingin nyo, kung walang katotohanan, yung sinasabi ko na si Marcos Jr. ay authenticated bangag, na dito sa California, pina-authenticate ko, na si Lisa ay nangidnap, na ito ay ginawa ko lang na kwento. Ito, paulit-ulit ko din, ikulalyan na ako. Hindi ako kakasuhan ng mga yan. Bakit takot si Marcos at si Lisa Tanas bagkaso kay Maharlika na sila mismo? Hindi yung mga proxy nila na mga putang, yung mga demonyo. Pasawal pa sila. Bakit? Takot na maipresent natin sa korte ang ebidensya, yung mga video, mga text messages na si Lisa Tanas, si Todd Teddy Boy Locsin Jr. Ayan yung butang inang yung Teddy Boy na, di ba, ang tapang nun sa Twitter. Inahamon ko yung hayop na yan. Yan ang nag-facilitate ng kidnapping, extraction sa dalawang bata. O di ba, may pera sila. Ambassador pa ngayon yan sa Europa. Bakit hindi sila mag-file ng case? Yan ang inaantay kong kaso. Case of the ano bang taon na tayo ngayon? Pero bakit ayaw nilang kasuhan? Takot sila na ma-present ang ebidensya ko sa korte. Yan ang katotohanan. Kaya ngayon, kung kaya nila ang Pangulong Duterte na ganon-ganon, bakit hindi nila kayang kasuhan si Maharlika patungkol dyan sa issue na yan? Bakit? Ang pinaka-last resort nila is padukot ako o yung assassin na pinadala nila dito na paikot-ikot dyan. Diba? Akala nila nasa California ako, minsan nasa ibang planeta ako. Diba? May tubig. Ngayon, mga kababayan, may due process pa ba sa Pilipinas? May tamang proseso pa ba silang sinusunod? Nagkaroon ba man lang ng doktor sana ang gobyerno para i-assess ang ating Pangulong Duterte kung okay ba yung VP tuloy. Kung okay ba yung blood pressure niya, although yung sugar niya, di ba, mataas. May dala-dala lang siyang nurse and doctor. Pero bilang isang estado, bilang isang bansa, dapat ang gobyerno ang magpo-provide sa Pangulong Duterte. I-check muna natin ang blood pressure. Lahat ng vital signs, tignan muna natin yung kanyang balance. Kung kaya pa ba niya maglakad. Nakita nyo, ang Pangulong Duterte may inaalala. Kahit naman hindi siya packet sa aeroplano, lagi may nag-assist sa kanya. Doon pa lang inhuman. Mas cruel kayo. Mas walang hiya kayo sa pagbibintang nyo kay Pangulong Duterte mga ginayupa kayo.
Ang dami niyong nilabag na batas. Mga walang hiya kayo. Ngayon, ano ang remedy natin? Sa mga nagtatanong, meron namang remedy. Okay? Yun na nga, at ididepensa ni Spokesari o sino pa mga abogado nila doon pagdating sa The Hague, pag nakarating na sila doon. I don't know, yung iba pa mga legal process, pero huwag kayo panghihinaan. Kaya pakiusap ko sa lahat ng mga OFW, sa lahat po ng mga nakatira sa Europa, nandyan si pinlash natin ang ating email, maharlikanetwork@protonmail. Mag-email kayo, magsama-sama tayo. Salubungin niyo yung Pangulong Duterte. Baka kailangan niya kayo kasi wala naman siyang pamilya doon eh. Baka mamaya kailangan, hindi ko alam kung anong favorite ni Pangulong Duterte na ula. Baka kailangan pala niya ng adobo. Baka pwede kayo mag-volunteer doon. Oh, di ba? Kasi ang alam ko, hindi masarap ang pagkain dyan sa Dutch food. Okay? So mga kababayan, yan yung nakikita natin. Kaya wag niyo susukuan yung Pangulo na nagbigay sa inyo ng peace of mind. Yung nagbigay sa OFW ng pag-asa. Nagbigay sa inyo ng liwanag, not only OFW, lahat ng Pilipino in and out sa country. Na binigyan kayo ng peace of mind pag-enter nyo pa lang sa airport. Niwala nga tayong ang dami talagang nilabag nilang batas, mga palangga. Yung Rome Statute na pinapaliwanag nila Attorney Vic at ni Attorney Harry Roque. Si Harry kasi talagang ICC lawyer talaga siya. So ano ang remedy nito? Well, according to Harry, pwede rin tayo mag-file sa UN, pero long shot yun eh. Pwede rin mag-appeal for medical reason. Diba? Kitang-kita naman eh. Pero I don't know kung hanggang saan ang laban natin. Pero sabi ko nga mga palangga, huwag kayong sumuko sa laban. Matanda na yung Pangulo eh. May sakit, mahina. Diba? Ang daming nakikita nyo naman yan. Ang daming pwedeng gamitin para ma-release siya. Human rights, due process, ano pa mga legal grounds na pwede nating ibato. Oh, bahala na si Harry dyan. For humanitarian reason nga na tinatawag. Kailan kayo kikilos? Yung presidente yung bangag na. Kayong mga PNP at AFP napatunayan nyo kagabi na kayo ay mga bangag. Susumpa-sumpa pa kayo mga jutang ginina ninyo na poprotektahan nyo ang konstitusyon, batas ng Pilipinas, pahawak-hawak kayo sa flag, ipalunok ko sa inyo yung mga flag na yan eh. Visit kayo. Pero sumusunod kayo sa utos na illegal ni Torre, sa utos ni Lisa, sa utos ni Bangag, na lapastanganin ang batas ng Pilipinas at ibenta ang dating Pangulo na nagbigay sa inyo ng pag-asa. Well, yung mga addictus, yung mga pulboronic, talagang wala kayong pag-asa. Sabi nga ni Pangulong Duterte, sa mga addict, sa mga pulboronic, lahat, huling Pasko nyo na to, di ba? Siyempre, kung ikaw ay nag-i-engage sa ganang klaseng pamumuhay, talagang mabubwisit ka kay Duterte. But hindi lahat, dahil sa kagabi sa interview natin, maraming nagsiiyakan na nabago ang kanilang buhay ng kanilang mga kapatid, ng kanilang pamilya, dahil sa pinarehab ng gobyerno, ang mga nag-addictus, tapos nagbagong buhay. Maraming nagpo-post na ngayon. Mag-post kayo sa mga experience nyo about kay Pangulong Duterte. Talagang dapat natin malagpasan yung mga propaganda ng media. Dahil ngayon, post sila ng mga picture ng mga addict na pinatay. Yung mga pinatay na inosente. Kayo yon, i-post nyo din. Para to counter them. Ano ang malagang buhay? Yung bata, buhay ng 6 years old? O buhay ng addict na sinira, yung buhay ng 6 years old? Anong importante? Ang buhay ng pusher, ng mga binit-bit nila dyan sa Huwadcom, na yung babae, taga-Caloocan ba yun, na inamin na sila ang nagpupush, pinoprotektahan ng gobyerno. Pero yung mga biktima nila, ng mga estudyante na binentahan nila ng droga, na nagkasira-sira ang ulo, di ba? Dahil sa pulburon, walang pagpapahalaga ang gobyernong ito sa inyong mga inosente, sa inyong mga tao na gusto lamang mamuhay ng tama dyan sa Pilipinas. Ano dapat ang gagawin ng mga supot na ito? Kung sila ay hindi supot, dapat hindi nila sinunod ang inutos ni Torre, inutos ni Bangag, dahil ito ay illegal.
Kapag inutusan ka ng presidente mo ng illegal at nakita mo na ang presidente mo during the araw ng kagitingan ay merong pulburon dito ay pinagbabawal na dapat doon pa lang manindigan ka. Hindi ka dapat sumusunod kay bangag na sangkot sa smuggling. Pinapalaya ang mga smuggler, nag-a-appoint na mga smuggler. Kidnapping, kaya pa ulit-ulit na lang ako. Yung loto, nandyan, ninanakaw ng mga buwakan ng ina. Yung 433, ang dami. Diba, babalik na naman ako, para naman akong parot, ikulalya, 5,500 flood control, budget, lahat. Ano pa ang gusto ninyo? Ayuda na ipinamimigay, ginagamit ng mga hayop para mag-vote buying, now the online voting na gustong dayain ang mga OFW at wala nang magiging check and balance dahil na wala nang mga watchers, sila na ang magmamanipula ng mga ng mga makina, hindi na makikita ng OFW na ipasok mismo sa makina yung kanilang mga balota. Ano pa ang kailangan kong dakdakin dito? Pati si Rimulya, yung 2 Rimulya, nakipagsabuan. Well, lahat sila. Name it, lahat yan sa mga ahensya ni Bangag. Lahat ng naniniwala kay Bangag sa ahensya niya na nakikinabang ngayon, lahat kayo, no exemption. Why? Alam nyo ang adik si Marcos Jr. Dito nga may nagurgur. Wala, by the way, yung update dito sa Natchogi na kasama nila sa Entourage, nag-check ako kanina. Pending pa rin. Wala pang bagong report kung ano yung hindi pa na-confirm ang yung kanyang compulboronic ba, kung anong substance ang ang pumasok sa katawan niya. Well, sa ngayon hindi natin ma-impeach si Bangag. Pero kung kikilos kayo, manindigan kayo, yung mga pulis, yung mga sundalo na naniniwala kay Pangulong Duterte, hindi man labag sa batas yun ang mag-speak up at manindigan. Sumusunod kayo sa Bangag. Diba? Dapat umaksyon ang mga matitino sa AFP, ang mga retired pa. Ulit-ulit ko sinasabi, ang mga pulis na matitino, dahil ibinenta na ni Marcos Jr. kayong lahat. Imagine nyo, putang ina. Pumayag kayo, ibang lahi, tapos sasabihin nyo, taas noo kahit kanino, ako ay Pilipino, ang mamatay ng dahil sa'yo. Julul, ang mamatay ng dahil sa mga banyaga. Mga traitor kayo. Taksil talaga kayo. The F na pa ba laban-laban sa China? Protektahan natin ang ating soberanya laban sa China, ganito, ganon. Tapos ibinenta nyo yung sarili nyong dugo sa sarili nyong lahi. Tapos gusto nyo yung ibang Pilipino na mga nahuli doon kung saan mang bansa, makipag-ugnayan, sabi ni Bangag, sa Interpol para maibalik ang mga akusado o nasasaktal na mga Pilipino. Samantala ang Pangulong Duterte, inihain nyo sa banyaga mga di puta kamutanan, mga linti, kaya panday, pagsusugod ng mga bilat ni Lisa. Galit mga kababayan. Nakakagalit yung ginagawa nila. Yung polis na iyak, pero wala silang magawa, may pamilya din sila, sabi ni Virgie pa. Yun na nga mga kababayan. Lumabas kayo sa bahay niyo. Ang sabi ng iba, okay, akala ko ba revolusyon yan? Ang revolusyon hindi nangyayari ng isang araw. Hindi yan nangyayari ng isang araw. Collective yan. Kailangan nyo manindigan dahil wala nang batas sa Pilipinas. Kagabi, napatunayan natin na nag-failed na even ang mga justices natin. Kaya kayo, alam nyo yung may mga kaso-kaso sa Pilipinas, yung mga ginigipit kayo ng kapitbahay nyo, ng mga pulis, o ginigipit kayo ng mga tao sa gobyerno. Kaya nilang laruin ang batas at wala kayong laban dyan. Kung kaya nila bayaran ang mga husgado, ang mga lawyers, at kung sino-sino pa, mga kababayan. Tingnan muna natin, may bagong report. Si PRRD, ano to sa airport? 22 minutes, may pinost si Kitty. Ay, nag-send lang. Yan si PRRD. We love you, PRRD. Hindi ka namin susukuan. Ano kinakain ni Pangulong Duterte? Hindi, isa na iba si Pangulong, ano to, kanin ba to? Or parang gulay? Imagine mo yung eroplano na sinakyan niya, naka-ready na, naka-set up na, hindi sa ICC, gastos ng Pilipino. Kasi kung talagang initiative ng ICC yon,
Gastos nila yon, hindi pera ng, para private plane yon. Pera ng kapwa nyo Pilipino o kapwa nyo traidor. Tignan natin mga sinend sa atin. Ano to? Bring PRRD home. Ay, magbabago na pala tayo ng ano. Nagbago si Inday ng ano, yeah. Ito, i-follow natin yan. Magpapalit tayo ng, ayan, nagbago ng ano si Inday. Bring PRRD home. Kailangan natin maiuwi ang Pangulo sa Pilipinas. Dahil ang Pangulong Duterte, nasa Hong Kong pa lang yan. Usap ko na may mga nakausap tayo dyan. May mga nag-advise sa kanya na diyon na lang daw siya muna sa Hong Kong dahil sa mga balita-balita. Ang sabi ni Pangulong, hindi ko uwi ako. Doon ako sa Pilipinas ipinanganak, doon ako mamamatay. Harapin ko lahat. Kung gusto niyang tumakas, pero pinili niyang umuwi sa bayan niya na hindi niya inalintana yung gagawin sa kanya ng mga bangag. Wala pa nga Bien Hugo. Ngayon, mga kababayan. My God. Ang dami, grabe, 55. Oh, ano sabi to? May nag-send. Sabi daw ng kanilang lukrig na tagapagsalita ng bangag. Former President Rodrigo Roa Duterte will have to face a local court before being brought to the international